Kamusta ho kayo? Okay. Sige ho, manalangin ho tayong lahat. Ama naming Diyos na mahabagin na nasa langit, maraming salamat po, Ama. Unang-una ho sa lahat, sa dakilang biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob niyo sa amin. Kami, Panginoon, ay mga makasalanan. Kami ay namuhay sa makasalanang paraan. Kami ay nalayo ho sa inyo. Pero nahabag kayo sa amin, natagpuan ninyo kami. Dahil ho sa inyong pag-ibig, ipinadala ho ninyo ang Panginoong Jesucristo at namatay siya doon sa krus para ho tubusin kami sa lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, pantubos sa amin, magpasawalang hanggan. Salamat ho dahil wala hong sino man sa amin ang karapat-dapat sa dakilang biyaya ng kaligtasan. Pagkatapos ninyo kaming iniligtas, ay hindi niyo ho kami inabandona, kundi ipinagkaloob niyo sa amin ang inyong maluwalhating Santa Rosa Church para ho kami ay patuloy na tumanggap ng makalangit na mensahe na magtuturo para ho sa aming Christian life, sa aming pamumuha. Kaya ngayong umaga ay nandito ho kami sa harapan ng inyong salita. Nagtipon ho kami, Ama. Pakiusap po sa oras po na ito, pakisamahan ho kami. Turuan po ninyo kami ng inyong kalooban at sa gabay ng Espiritu Santo, hayaan po ninyong sundin ho namin yung inyong kalooban. Sa umaga ding ito, Ama, yung ibang brothers and sisters ay meron hong sakit. Sana ho ay mag-recover ho kaagad sila sa kanilang physical na pangangatawan. Sa ibang mga brothers and sisters na sinusubok sa pananampalataya, sana ho ay mas lumapit ho sila at kumapit sa mga pangako ng iyong salita. Sa ibang brothers and sisters na pinababayaan yung kanilang Christian life, kung sila man ho talaga ay tunay na nakaunawa ng kaligtasan, sana ho ay maalala ho nila yung biyaya at makapanumbalik ho sila para ho sa mga susunod na pagkakataon ay sama-sama ho kami sa fellowship. Yung ibang brothers and sisters na papunta pa lang ho, ingatan po ninyo sila at sana huwag ho magbago yung kanilang puso hanggang makarating ho sila sa fellowship sa umaga na ito. Wala ho sa umpisa hanggang sa matapos ay sa inyo lang ho kami aasa at magtitiwala. Tulungan po ninyo ako para ho maipangaral ang inyong kalooban para ho sa mga brothers and sisters sa umaga po na ito. Ito pong lahat ay aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay ho, good morning po uli. Buksan ho natin yung ating Biblia sa aklat ho ni Hagay, chapter 1. Bago ho yung dalawang aklat sa Lumang Tipan, bago ho mag-Sakarias at Malakyas. So Hagay, chapter 1, verse 1 hanggang 15. Hagay, chapter 1, verse 1 hanggang 15. Hagay, chapter 1, verse 1 hanggang 15. Nakita niyo na po? Meron ho yan, may Hagay dyan. Hanapin niyo lang ho. Dalawang aklat bago ho yung Mateo. Nakita niyo na ho? Okay, mahaba po ito. Basahin ho natin ang salitan. Uunahan ko ho sa verse 1, then salitan ho tayo hanggang dumating ho tayo ng verse 15. Okay? Verse 1, nang ikalawang taon ni Haring Dario, ng unang araw ng ika-6 na buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Hagay kay Zerubbabel na anak ni Shealtiel, na gobernador ng Juda, at kay Josue na anak ni Jehozadak na pinakapunong pari. Ito ang sabi ng Panginoon ng mga puso. Sinasabi ng bayan ito na hindi pa parating ang panahon upang muli nilayo ang bahay ng Panginoon. Nang magagayoy dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Hagay. Ano ba para sa inyong mga sarili na handuraan sa inyong mga bahay na pinag-isarin? Samantalang ang bahay na ito ay nananatiling wasak. Ngayon ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y nagkasik ng marami, ngunit maaari ng kaunti. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nagpuso. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kayo'y nagdalamig, ngunit walang naiihan.
At kayo tumatanggap ng sawot, kayo nakatanggap ng sawot, upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Umahon kayo sa bundok, kumuha kayo ng kahoy, at layunin ninyo ang bahay, baka matagal kayo, ako'y palatigin sa amin ng Panginoon. Kayo naghahanap ng marami at nakakakita ng kaunti. At ang inyong dalhin sa bahay, iyon ay aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa aking bahay nananatiling wasak, samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. Kaya dahil sa inyo, binibigyan ng langit na nasa itaas ng mga pangako, at pinagkakain ng lupa ang buwan nito. At ako'y nagpatawag ng tagtuyot sa lupa, at sa mga burol, sa trigo, sa bagong alak, sa langis, sa mga binubunga ng lupa, sa mga tao at sa mga hayop, at sa lahat ng pinagpagalan. Magkakaroon si Jose na anak si Yahweh, si Jose na anak ni Jose, na pinakapunumpati, kaya lahat ng lalaki sa bayan, siguro sa tinig ng Panginoon ng Diyos. At sa mga salita ng propeta alay, siya siguro ng Panginoon ng Diyos. At ang bayan ay naglakas sa harap ng Panginoon. Nang magagay nagsalita si Hagay na sinugo ng Panginoon ayon sa mensahe ng Panginoon sa bayan. Ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon. At inilos ng Panginoon ang diwa ni Zerubabel na anak ni Sealtiel, na gobernador ng Juda, at ang espiritu ni Josue na anak ni Josadak, na pinakapunumpati, at ang diwa ng buong lalaki sa bayan. Sila'y tumating at ginawa ang bahay ng Panginoon ng mga hukbo sa kanilang Diyos. Nang ika-24 na araw ng ika-6 na buwan, ng ika-2 taon ni Haring Dario. Okay, muli, good morning po sa inyo, brothers and sisters. Okay, so pinag-isipan ko ho, paano ho ang isi-sermon ko sa Santa Rosa Church. At higit sa lahat, kung paano ko ho ito i-deliver ho sa inyo. Okay, kagabi, nagre-review po ako, naisip ko, paano kaya kung ito yung huling beses na makaka-fellowship ko yung Santa Rosa Church? Ano kaya yung sermon na pwede kong ibahagi para sa ikabubungan ng Christian life ng bawat isa? Okay? So pinili ko po itong Hagay. Ang title ho ng sermon ho natin ay Pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Okay? So, sana ho ay matanggap natin yung aral ng Diyos para ho sa Christian life ho natin. Okay? Ang ibig sabihin ho ng pangalan ni Hagay ay pista. Okay? Or sa English translation ay feast. Okay? So maiksi lang ho yung aklat ni Hagay. 2 chapter lang ito. So mula verse 1 hanggang 15, nakaisa na tayo. Pag uwi niyo sa bahay, basahin niyo yung chapter 2. O di may na-checkan na kayo doon sa Bible reading. Okay? So, yung kwento ho ng aklat ni Hagay ay in-encourage ho ni Propeta Hagay yung mga Israelita para ho i-rebuild nila yung bahay ng Diyos o yung templo ng Diyos. Okay? So, sa aklat po na ito, kahit na 4 na buwan lang yung nangyari ho dito, pero yung pong salita ng Diyos ay naibahagi at yung mga tao ho ay sumunod. Sa maiksing panahon, yung gawain ho ng Panginoon ay naisakatuparan ho sa kanila. Alam ho natin, di ba, sa Babylon exile, nung sinako po ng Babylonia yung mga Israelita, sino ho yung nanguna sa Babylon? Anong pangalan niya? Sino ho yung parang leader ng Babylon Empire? Si Diskaya? Si Haring Nebuchadnezzar. Actually ho, yung nangyari ho sa Babylon, yung Babylon exile, 3 beses ho silang umatake. 3 beses ho nilang kinubkob yung Israel. Una, yung unang Babylon exile, kinubkob ho sila. So, yung unang atake, si Daniel, si Daniel, captive ho siya. Kaya yung Book of Daniel, makikita ko natin yung setting, nasa Babylon din ho sila. And then yung pangalawa, si Propeta Ezekiel, and then yung
Yung pangatlo, yung itinayo ho nila yung pader at saka ho yung templo ng Jerusalem. Okay? Itinayo. Nasira ho yung pader at saka yung templo ng Jerusalem. So ayon sa propesya, after 70 years, makakabalik ho sila. So dito, yung aklat ni Hagay, so nakabalik na sila. Ang problema, pagbalik ho nila ng Israel, galing ho ng Babylon exile, so nagkaroon ho sila ng problema. Okay? Pagbalik ho nila ng Israel, yung sense of priority ng mga Israelita, nawala. Okay? Nagbago ho yung priority nila. And then, nag-umpisa ho silang magbigay ng dahilan sa Panginoon. Bago ho yung Babylon exile, masipag sila. Okay? Naghahandog sila, pumupunta ho sila sa templo, ayon ho sa inuutos sa kanila ng Panginoon. Pero sinakop sila ng Babylon, and then pagbalik nila after 70 years, so nagbago ho yung takbo ng buhay ng mga Israelita. Okay? So sabi dito, ng verse 2, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sinabi ng bayang ito na hindi pa dumarating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon. Okay? So, pagbalik ko nila ng Israel, agad-agad, binalikan nila yung bahay nila and then, kinumpuni ho nila yung bahay nila. Pero, yung bahay ng Panginoon, mananatiling sira. So, yung excuse nila, sabi nila, sinabi ng bayang ito na hindi pa dumarating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon. Para bang ito yung utos ng Diyos? Ang utos ng Diyos sa atin, hindi pa panahon para muling itayo yung templo. Hindi pa ito yung panahon para itayo yung bahay ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanila, sabi ng verse 5, pag-isipan ninyo ang inyong pamalakad. Yan ang sabi ng Diyos sa kanila. Okay? So, yung nangyayari ho sa kanila, nangyayari din ho sa panahon ho natin ngayon. Okay? Tingnan ho natin sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 hanggang 4. 2 Timothy chapter 3, verse 1 hanggang 4. Second Timothy chapter 3, verse 1 hanggang 4. Babasahin ko po. Ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kigipitan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, papanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti. 4, basahin natin. Mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos. Ito yung mangyayari ho sa huling araw. Kung paano ho yung nangyari sa panahon ng mga Israelita nung pagbalik nila mula sa Babylon exile, ito din yung mangyayari sa panahon natin. Naniniwala ho ba kayo nabubuhay talaga tayo sa katapusan ng panahon? Di ba ho? Grabe yung mga balita, di ba? Pati sa social media. Sabi doon sa balita, parang kahapon ko ba yun nakita? Sa ibang lugar, meron talaga. Nagpapalagay sila ng microchip. Kung ano yung sinasabi ng Bible, yun yung nangyayari. Pero hindi pa sa kanang kamay. Sa kaliwa pa lang, sa kaliwa. Okay? So, ibig sabihin, kung ano yung sinasabi ng Biblia, nangyayari ho talaga. Ito ho yung problema, brothers and sisters. Pag hindi ho tayo mag-ingat, pwede ho tayong mabuhay gaya ng mga taong binabanggit ho dito sa Biblia. Okay? Kaya i-check natin, gaya ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito, sabi ng Bible, di ba? Consider your ways. Okay? I-check natin yung ating sarili. Balikan natin yung Hagay, chapter 1, verse 2. Paki-bookmark na lang ho yan para ho, pabalik-balikan ho natin. Hagay, chapter 1, verse 2.
Okay, basahin uli natin ng sabay-sabay. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sinasabi ng bayang ito na hindi pa dumarating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon. Okay? So number 1 na dapat ho nating matutunan dito ho sa aklat ng Hagay, okay? Huwag ho tayong gagawa ng excuse. Okay? Dito makikita ho natin, yung mga Israelita, nung bumalik sila sa Israel, so, nag-excuse sila. Sabi nila, hindi pa dumating ang panahon upang muling itayo ang bahay ng Panginoon. So, gumawa sila ng excuse kasi meron talaga silang tunay na reason kung bakit hindi nila itinayo yung templo ng Panginoon. Okay? So, gaya nga ng sabi ko, yung way ng pagsasalita nila, parang yun yung kalooban ng Diyos. Pero yung totoo, excuse lang nila yun kasi meron silang ibang layunin. So, brothers and sisters, tinuturo sa atin ng Biblia, yung God, ayaw niya mo ng excuse. Sa Christian life ho natin, hindi ho tayo pwedeng magbigay ng excuse. Okay? Kilala niyo ho ba kung sino ang unang-unang nagbigay ng excuse? Sa halamanan ng Eden, nung tinukso ng ahas si Eva, di ba tinanong ng Diyos? Kung titignan niyo ho sa Garden of Eden, kung titignan niyo ho sa Genesis chapter 3, 11 hanggang 13, sabi ng Diyos, kumain ka ba ng bunga na sinabi kong huwag niyong kainin? Anong excuse ni Adam? Dahil kasi sa babaeng binigay mo. Parang ngayon sinisi niya pa yung Diyos, no? Yo, binigyan mo ko ng kasama eh. Kinain ko tuloy. And then, anong excuse ni Eva? Yung ahas ho kasi, tinukso ako eh. So, pero ano talaga yung reason? Dahil sa kasalanan ho nila, tama ho ba? Tama ho? So, kung mag-excuse tayo, parang sinisisi ho natin yung Diyos doon sa nangyayari. Si Aaron, di ba? Ba't gumawa ka ng gintong guya? Yung mga tao kasi, akala nila hindi ka na babalik eh. Si Saul, bakit siya nag-alay ng ipinagbabawal na handog? Yung mga tao kasi, aalis na eh. Ang tagal mo eh. So, nagbibigay sila ng excuse. Okay? So, ang aral sa atin, hindi ko tayo dapat na magbigay ng excuse. Opo, tao tayo. Hindi tayo perpekto. Makakagawa tayo ng mga pagkakamali. Pero, brothers and sisters, once na ni-reveal ng God yung kasalanan natin, yung mga pagkakamali natin, huwag na ho tayong magbigay ng excuse. Okay? Huwag ho tayong magbibigay ng excuse kapag mayroong bagay na nire-reveal yung God sa buhay ho natin. Okay? Kasi ho, pag ni-reveal ng God yung kasalanan natin, isa lang itinuturo nun sa atin. Binibigyan ka ng chance ng God para i-repent mo yung kasalanan na yan. What if, nung sinabi ng God kay Adam, kumain ka ba ng bunga na ipinagbabawal ko? Paano kung in-accept niya na lang? Tapos hindi siya nag-excuse. Hindi natin alam kung ano mangyayari, di ba? Di ba ho? So, pag ni-reveal ng God yung pagkakamali natin, huwag tayong magbibigay ng excuse. Kailangan lang natin tanggapin yung pagkakamali natin and then i-repent natin. Kasi the more na nag-i-excuse tayo, ibig sabihin ho nun, the more na nawawalan tayo ng chance para i-prove yung sarili natin sa harapan ng God. Okay? The more na nag-i-excuse tayo, so nawawalan tayo ng chance sa harapan ng Panginoon. Okay? So, bakit ba nagbibigay ng excuse? O, sino ba yung mga mahilig magbigay ng excuse? Sino kaya yun? Tingnan natin sa Proverbs, Kawikaan 26:13. Mga Kawikaan 26:13.
Kawikaan 26:13. Okay, basahin natin. Nakita niyo na po, Proverbs 26:13, basahin natin. Sinasabi ng tamad, may leon sa daan, may leon sa mga lansangan. Nasaan ba yung leon? Nakita na kayo, lion sa totoong buhay? Nasaan ho sila? Nasa zoo. Kung wala sa zoo, nasa wild. Di ba? Nasa mga kahoy. May leon ba sa along anong lugar to? Paseo, hindi pala. Anong lugar to? Oh, may leon ba sa Calax? May leon ba dyan? Parang ganun yung sinasabi nito. So, sino yung mahilig magbigay ng excuse? Sila po yung mga Kristiyanong tamad. Okay? Dahil sa katamaran nila, nag-i-excuse sila. Kasi ho ganito. Kasi ho ganyan. Brothers and sisters, once na nagbibigay tayo ng excuse, isa lang ang itinuturo nun sa atin. Nagiging tamad tayo sa personal Christian life natin. Maraming ipinag-uutos yung Diyos sa atin. Kailangan nating manatili sa church. Kailangan nating manatili sa fellowship. Kailangan nating mag-preach. Pag may Bible seminar tayo, kailangan nating mag-invite. Maraming mga bagay yung inuutos yung Diyos. Pero, kung hindi mo yan gagawin, dahil sa katamarang meron ka, magbabato ko ngayon ng excuse. Kasi ho ganito eh. Kasi ho ganyan eh. Ayaw ho ng God na nagbibigay ho tayo ng excuse. Okay? Kasi meron naman talagang tunay na dahilan. Actually, kung tunay yung excuse mo, why not? Di ba? Sabihin mo. Pero in reality, yung mga idinadahilan natin, yun ba talaga yung dahilan? Honest to goodness, yun ba talaga yung reason? Hindi. Tama ho o tama? Sabi ko sa inyo. Lagi tayong nagbibigay ng excuse. Pero yung tunay na reason, dahil yun sa katamaran ho natin. Okay, tingnan nyo ho. Verse 16. Basahin ho natin yung verse 16. Ang tamad ay mas marunong sa kanyang sariling pananaw kaysa 7 tao na makakasagot ng may katwiran. Di ba? Ang tamad ay mas marunong kaysa sa sarili niyang pananaw. Okay? Kaya kapag yung Kristiyano, tamad, lagi siyang may excuse. Hindi siya mauubusan ng dahilan. Kasi ganito, kasi ganyan. Okay? Kahit na paulit-ulit na itinuturo ng Bible, yung mga bagay na dapat gawin at yung mga bagay na hindi dapat gawin, patuloy niyang sinasaway. Okay? Sinusuway. Patuloy niyang sinusuway. And then pag nagkamali, magbibigay siya ng excuse. Okay? So brothers and sisters, ayaw ng God na meron tayong excuse. Okay? Nag-i-excuse tayo kasi tinatamad tayo. At kapag tinatamad tayo, i-correct tayo ng Bible, ang problema naman, ayaw naman nating magpa-correct. Ayaw naman nating itama tayo. Okay? Dahil sa puso na ayaw magbago, dinedefend natin yung sarili natin sa pamamagitan ng mga hangal na pangangatwiran natin. So, hindi ho dapat ganito yung maging takbo ng Christian life natin, brothers and sisters. Okay? Pag tamad tayo, mag-uumpisa tayong mag-procrastinate. Alam niyo ho yung procrastination? Palagay ko yung mga kabataan, alam na alam nila yan. Alam niyo procrastination? Gawin mo nga yung sige mamaya. Yung gawin mo nga wait lang. Yung mga matatanda din, di ba? Nagpo-procrastinate tayo, di ba? Ibig sabihin, kaya mo lang gawin eh. Pero, mamaya na lang. Mamaya ng mamaya, di ba? Sabi ng nanay sa anak niya, mamaya ka ng mamaya, hindi mo naman na magagawa. Ano ikaw? Hindi ka ba nagmamamaya ng mamaya? Lahat tayo. Mahilig tayo mag-procrastinate. Tama ho, mali? Kaya nating sundin yung kalooban ng Diyos. Ang problema,
papamamaya natin. Okay? Iniisang tabi muna natin bago natin sundin yung salita ng Diyos. Sa madaling salita, dinidelay natin yung obedience natin sa harapan ng salita ng Diyos. Okay? So, anong ibig sabihin nito? Tamad. Tinatamad na tayo. Di ba sa Bible seminar, ano ba ang inyong buhay? Okay? Kayo may isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw pagkatapos ay naglalaho. Bago yun, anong sabi? Di natin alam kung ano mangyayari bukas. Tama mali? So wag nating sabihin, mamaya na lang, or bukas na lang, bukas na lang. Pag tinatamad kasi tayo, bukas na lang. Pero paano kung hindi dumating yung bukas? Hindi natin nagawa yung kalooban ng Diyos. Okay? Kaya, in terms of salvation, huwag mong i-delay. Kailangan mong mag-self-check sa kaligtasan mo. Save ka na ba talaga, brother, sister? Ikaw ba, meron ka talagang 100% na assurance, 100% na kumpiyansa, kung mamamatay ako ngayon, sa langit ako pupunta. Ngayon, kung hindi ka sigurado, huwag mo yan i-procrastinate. I-check mo yan. Walang pumupunta ng langit kasi nagsisimba. Walang pumupunta ng langit kasi nakikibahagi tayo sa gawain ng Diyos. Yung kaligtasan na isang bagay na hindi mo pwedeng ipapabukas. Okay? Anong sabi ng Biblia? Ngayon na ang araw ng kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Ibig sabihin ngayon. Kailangan mo yung i-check. Araw-araw. Walang mawawala kung lagi nating sinusuri yung pananampalataya natin. Tama o? Di ba? Walang mawawala kung i-check mo. Save na ba talaga ako? Ba't ganito ang buhay ko? Walang pagsunod. Walang kaligayahan. Dapat kang mag-check ng pananampalataya mo. And then, syempre yung kaligtasan din ng iba. Hindi natin pwedeng ipagpabukas yan. Uy, dumating na yung kumari ko. Invite ko to sa Bible seminar. Kahit walang Bible seminar, recorded Bible seminar. Pagpipray natin, pinag-pray na natin. Andiyan na yung pagkakataon, pwede mo nang kausapin. Bukas na lang, kapitbahay ko naman yan. Andiyan na yung classmate ko. Andiyan na yung ka-opisina ko. Mamaya na lang. So, kapag tinatamad tayo, magsa-start tayong mag-procrastinate. Huwag tayong maghintay ng magandang pagkakataon. Sabi ng Biblia, magsikap sa kapanahunan o hindi kapanahunan. Okay? Minsan, okay, lagi nating chine-check yung ibang mga bagay. Tingnan natin, minsan parang ganito tayo. Ecclesiastes chapter 11, verse 1. Tingnan niyo yung inuutos sa atin ng Biblia. Ecclesiastes 11 verse 1. Basahin mo natin. Kung nakita ho, basahin natin ng sabay. Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan, sapagkat ito'y iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. Sabi ng Bible, ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan. Pero minsan, naisip natin, sayang naman. Meron kang parang ganito. Meron kang gardenia wheat bread. Mahal ang wheat bread, di ba? O kung ano mang tinapay ang meron ka. Ihasik mo daw sa tubigan. Pero kung yun ang sinasabi ng Diyos, dapat gawin o huwag gawin? Dapat gawin o huwag gawin? Dapat natin gawin. Kasi tingnan niyo yung dulo. Sapagkat ito'y iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. May promise eh. Pero minsan, tayo, sayang. Sayang naman. Huwag na lang, sayang eh. So, ibig sabihin, ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan, yung mga bagay kailangan mong gawin. Ibig sabihin ng tubigan, yun yung lugar kung saan may gawain yung Diyos. Yung tinapay, ito yung mga bagay na meron tayo. Kailangan mong ibigay. Yung mga bagay na meron ka, kailangan mong gawin yung makakaya mo kung saan may gawain yung Diyos.
Pero minsan, pinoprocrastinate natin. Next time na lang. Huwag mo na ngayon. Okay? So, sinasabi natin, baka di pa sila ready. Baka hindi pa sila handa. Brothers and sisters, wala ho tayong may evangelize na handa. Okay? Walang tao na magsasabi sa atin, uy, paano ba ma-save? Walang ganun. Ano lang yun, pangarap lang natin yun. Na may lalapit sa atin para magtanong, paano ba ma-save? Wala akong ganun. Kasi yung mga tao, binubulag sila ni Satan. Pinaniniwala sila ni Satan, ligtas ka na, nasa simbahan ka naman eh. So tayo, na bilang inutusan ng Diyos, nasa kapanahunan o wala sa kapanahunan, so kailangan ho nating i-preach. Okay? Sabi ng Bible, ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan. Okay? Pero minsan, gaya tayo ng nasa verse 4. Basahin natin yung verse 4. Hindi maghahasik ang nagmamasid sa hangin at hindi mag-aani ang sa ulap ay pumapanasin. Ano ito? Ito yung mga taong nagre-rely sa surroundings nila. Nagre-rely sa emotions nila. Even sa panahon, sa mga ulap, tumitingin sila. Baka umambon eh. Yung lugar na pupuntahan ko, mabilis bumaha. Next time ko na lang pupuntahan. Nakita ko sa social media niya, para meron siyang problema. Tsaka ko na lang kakausapin. Hindi maghahasik ang nagmamasid sa hangin. At hindi mag-aani ang sa ulap ay pumapansin. Huwag niyo titignan yung kondisyon, brothers and sisters. Minsan kasi, nakatingin tayo sa kondisyon. Pero, balikan niyo. Yung kondisyon noon, tsaka yung kondisyon ngayon, nagbago ba? Nagbago ba? Hindi. Hindi mo pwedeng baguhin yung kondisyon. Dapat, yung kondisyon, yun yung bumago sa iyo. Ang problema, sa halip na baguhin natin yung attitude natin sa mga bagay-bagay na nangyayari, lagi tayong naghihintay na magbago yung kondisyon sa paligid natin. Okay? Hindi maghahasik ang nagmamasid sa hangin. Hindi mag-aani ang sa ulap ay pumapanasin. Of course, kailangan ho nating mag-preach. Mahalaga rin yung wisdom natin. Hindi pwedeng, sabi ni Evan, mag-evangelize kami. Sige, kahit sino na lang. Hindi rin. Mahalaga din yung wisdom natin. Okay? Verse 6. Verse 6, basahin mo natin itong verse 6. Ihasik mo sa umaga ang iyong binhi at huwag mong hayaang walang ginagawa ang iyong kamay sa hapon. Sapagkat hindi mo malalaman kung alin ang tutubo, kung ito o iyon, kung kapwa magiging mabuti. Sabi dyan, hindi mo alam. Okay? Hindi mo alam kung alin ang tutubo. Okay? So, ibig sabihin, hindi natin alam kung alin sa mga bagay na ginagawa natin yung magpo-profit para sa Christian living natin. Kung mag-evangelize ka, magpo-profit yun, surely, magpo-profit yun sa Christian life mo. Kung aattend ka regularly sa mga gathering, surely, magpo-profit yun sa Christian life mo. Pero ano't ano man, yung mga bagay na iniutos sa atin ng Panginoon, kailangan nun natin gawin. Agad. Okay? Agad. Kailangan ho nating makibahagi agad. Okay? Kasi kung hindi, magpo-procrastinate ho tayo, so wala kong mangyayari. Ngayon, brothers and sisters, kung yan yung nagiging takbo ng Christian life natin, sabi ni Hagay, pag-isipan mo ang iyong lakad. Pag-isipan mo yung lakad mo. Kasi hindi yan yung kalooban ng Panginoon. Okay? Kung lagi nating binabasa sa iba yung mga bagay na nangyayari, minsan, mayroon tayong ugali na si ganito kasi. Tinuturo natin yung iba. Sinisisi natin yung iba, si ano kasi. Actually, hindi mo pwedeng i-blame yung iba sa nangyayari sa Christian life mo. Sarili mong Christian life yan. Okay? Pero kung gano'n yung nagiging takbo ng Christian life natin, sabi ng Bible, consider your way. Okay? Pag-isipan mo ang iyong mga
lakad. Kailangan nating i-check, brothers and sisters, yung sarili natin. Okay? Bakit ang dami-dami nila na bumalik mula sa Babylon, wala man lang isa na nag-isip, itayo natin yung templo ng Diyos. Ba't ganun yung nangyari? Kasi nakita nila yung iba, pupunta tong mga to sa bahay nila. Yung templo hindi pa ayos eh. Sige, siguro hindi pa ito yung araw. Tinitignan nila yung iba. Hindi ko dapat ganun, brothers and sisters. Huwag mong ibase yung Christian life mo sa nangyayari sa karamihan. Alam niyo kung ano ang kalooban ng Diyos, tama? Tama? Then gawin mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Huwag mong ibabase sa iba. Okay? Kaya kailangan nating mag-check. Awit, tignan niyo yung ginagawa ni King David. Awit 16, 7. Awit number 16, verse 7. Awit 16, 7. Okay, nakita niyo po, awit number 16, verse 7, basahin po natin. Aking pupurihin ng Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Maging sa gabi ay tinuturuan ako ng aking puso. Maging sa gabi, tinuturuan ako ng aking puso. Bakit? Si David, bago siya magpahinga, self-check palagi. Ano ba yung mga bagay na ginawa ko ngayon sa harap ng Panginoon? Ito bang mga bagay na ito na inutos ng Panginoon ay nasunod ko ba? Laging chinecheck ni David yung sarili niya. Sabi niya, maging sa gabi ay tinuturuan ako ng aking puso. Kayo rin, brothers and sisters, consider your ways, i-check natin yung sarili natin. Okay? Kaya, lagi ko itong sinishare sa mga brothers and sisters. Okay? Share ko din ho sa inyo. Okay? Kailangan nyo itong pag-isipan. Okay? Yung Christian life, para kanino nyo ba yan ginagawa? Sino ba ang magbe-benefit kapag maayos ang Christian life ninyo? Yung Diyos ba magbe-benefit dyan o kayo? Kayo, di ba? Yung church ba magbe-benefit dyan o kayo? Kayo, di ba? So, question. Yung mga minister, kailangan ba namin magmakaawa para umattend kayo ng church? Kailangan ba namin magmakaawa para umattend kayo ng mga fellowship? Kailangan ba namin magmakaawa para makibahagi kayo sa mga gawain sa church? Sa mga Bible seminars, sa mga city evangelism? Kailangan ba namin magmakaawa, brothers and sisters? Hindi, di ba? Kasi hindi naman yun para sa amin. Para yun sa inyo, di ba? Pero ba't kami nagmamakaawa? Kasi para ko yun sa inyo, brothers and sisters. Okay? Bumibisita kami, pag di kayo nakaka-attend. Ano ho nangyari? Bakit hindi ho kayo ma-attend? Pero actually, pinag-isipan natin, hindi na ho tayo dapat pinagmamakaawaan para umattend lang ho tayo. Okay? Hindi ho namin maintindihan din minsan, kahit na paulit-ulit, wala pumupunta. Hebrews 10, 24-25, di ba? Huwag nating pabayaan yung ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Di ba? Gisingin yung bawat isa sa pag-ibig, lalong-lalo na kapag nakikita ninyo na papalapit na ang araw. Lagi nating nababasa. Pero ba't walang umaating? Bakit hindi tayo umaating? Hindi ko kayo kilala. For sure. Sa pagtitipon natin, may mga ganun. Na paulit-ulit nare-remind, pero walang obedience. Brothers and sisters, para yun sa'yo. Para yan sa benefit ng Christian life mo. Okay? And then, mag-e-excuse tayo. Okay? Napo-point out yung mali, then mag-e-excuse tayo. Kaya mo naman eh. Kaya mo namang umattend eh. Pero mas pinipili mong hindi umattend.
Bakit? Bakit daw nag-excuse? Sino yung nag-excuse? Yung? Yung mga tamad. Yun. Tinatamad kasi tayong umaten. Brothers and sisters, kapag ganun ho yung nangyayari, ibig sabihin, pinagkakaitan mo yung sarili mo para mag-grow yung faith mo. Kahit na gusto nating mag-evangelize, brothers and sisters, pero kung hindi kaya ng pananampalataya natin, iaalaw kaya ng God? Iaalaw ng God o hindi? Alam ng God, gusto mo mag-evangelize. Pero kung tatanungin ka ng God, kaya ba ng pananampalataya mo? Kayo ang sasagot niyan. Okay? Alam natin kung paano mag-grow yung faith natin. Diba? Kaya nga tayo may church eh. Kaya tayo maraming fellowship para mag-grow yung faith natin. Pero, kung hindi tayo aaten, hindi tayo makikibahagi, and then mag-e-excuse tayo, pinagkakaitan natin yung sarili natin lumago sa pananampalataya natin. Okay? Ito, yung mga bakanting upuan. Paglinggo, napuno na ba to? Punong-puno o hindi? Hindi. Ito na ba ang pinakamarami? Hindi, di ba? Asa na yung church news? Meron akong proof. May church news ako dito eh. Asa na nga yung, ito yung church news. Ang dami nito. Di ba? Ang dami nito. Yung mga wala, di ba gusto rin nilang mag-grow yung faith nila? Di ba? Oh. Alam mo yung sa sarili mo, minsan, pag linggo, ikaw din, ganyan din yung upuan mo, bakante. Tama mali? Di ba? And then, magbibigay tayo ng excuse. Ulitin ko, okay lang magbigay ng excuse kung totoo yan. Bakit ko ito tinuturo? Ay, nako. Ako ho, number 1, magbigay ng excuse. Pastor, hindi ho ako makakapunta. Bakit? Sakit ho kasi yung ulo ko, kulang ho ako sa tulog. Pastor, hindi po ako makakapunta. Bakit? Traffic ko, hindi na ho ako aabot. Lagi ako nagbibigay ng excuse. Alam niyo, palagay ko yung pastor ko noon, nainis na yun eh, napikon. Lagi akong bigay ng bigay. Imagine ninyo, young adult leader ako lagi ako nagbibigay ng excuse. Siguro nainis na yung pastor ko. Sabi niya sa akin, sige, may excuse ka. Sabihin mo yan sa Diyos. Kung i-accept ng Diyos yung excuse mo, sige, huwag kang pumunta. Anong ginawa ko? 7 yung fellowship. 6 o'clock, nasa bahay pa ako. Yaya ko. Pagdating ko ng church, wala na ako. Parang patapos na talaga. Then, kinounseling ako. Kayo. Mayroon kayong excuse, di ba? Pero before niyo yan sabihin, i-excuse nyo, sabihin niyo sa Diyos. Kung acceptable yung excuse mo, sure, huwag kang umatan ng fellowship. Pero kung alam mong hindi yan tatanggapin ng Diyos, huwag mo na ho i-presenta. Huwag mo na ho i-presenta. Okay? Tandaan niyo, brothers and sisters, fellowship or Wednesday sermon, uupo ka dyan at ang maririnig mo, ito ho ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Uyan na. Kahit ganun lang ang inabot mo dito, anong mahalaga sa God? Yung obedient heart mo. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Ang worst pa, well, hindi po ako makakapunta, gabi na ho. O sige, pag uwi ng bahay, tanong, nakinig ba talaga kayo ng sermon? Yun din yung problema. Hindi ka na nga umaten, hindi ka pa nakinig sa bahay. Anong excuse mo? Tatanggapin mo ng Diyos yung excuse mo? Hindi, di ba? Yes. Okay? So, wag mo tayo magbibigay ng excuse. Naintindihan niyo ho? Naintindihan niyo ho? Okay? Kaya, yung tunay na dahilan, sige, traffic yan. Sige, ganito. Sige, ganyan. Pero kung yung heart mo gustong umattend, mauuna yan sa'yo dito. Pero kapag umpisa pa lang, wala ka talagang kagustuhang umattend, hindi ka talaga aattend. Okay? Yung mga estudyante, di ko alam, dito ba sa inyo, minsan yung mga estudyante, gabi na natatapos sa school?
Gabi na? Sino ho yung gabi na natatapos sa school? Okay? Aabot pa ba ng fellowship? Pag pinilit? Pag pinilit, aabot? Hindi. O yung iba aabot? Umabot ba talaga kayo? Pumunta ba kayo? Yes. Okay? Kaya anong sabi ng Bible? Consider your ways. Alam niyo Lord's Supper? Na-try niyo na ako? Na-experience niyo na ako? Lord's Supper? Sa retreats, ganyan. Bakit tayo naglo-Lord's Supper? Bakit may communion? Ay, anong reason? Tignan natin. 1 Corinthians 11, 28. 1 Corinthians 11, 28. 1 Corinthians 11, 28. Ang galing ho na itong verse po na ito. Okay? 1 Corinthians 11:28, basahin mo natin ang sabay-sabay. Siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng kopa. Bakit tayo Lord Supper? Yung tinapay, yun yung katawan ni Jesus. Yung wine or yung grape juice, yun yung dugo ni Jesus. Reminder yun para sa sacrifice na ginawa ni Jesus, di ba? Pero bago daw natin kainin yung tinapay at inumin yung kopa, ano daw dapat natin gawin? Siyasatin muna natin yung ating sarili. Meron bang mali sa Christian life ko? Okay? Kung may mali, anong dapat natin gawin? Anong kabaligtaran ng mali? Okay, dapat natin itama. Lagi tayong mag-check. Pero hindi naman palagi may Lord's Supper, di ba? Every day, kailangan nating mag-check. Sabi ng isang senior Filipino minister sa sermon niya, lagi kong tinatanong ko din yung sarili ko eh. Kung ako yung Diyos, gagamitin ko ba yung sarili ko? Kayo brothers and sisters, kung ikaw yung Diyos, at yan yung state ng Christian life mo, gagamitin mo yung sarili mo? Ano ang sagot niyo? Gagamitin niyo sarili niyo? Ako hindi ko gagamitin yung sarili ko. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, okay, binibigyan tayo ng chance ng God para mag-participate sa gawain ng Diyos. Okay? Kaya kailangan nating i-check yung sarili natin. Okay? Ito bang buhay na ito ay karapat-dapat kumain ng tinapay at uminom sa kopa na ito? Check natin yung sarili natin. Itong state ng Christian life ko na to, karapat-dapat pa ba to para gawin kung ano yung kalooban ng Diyos? Okay? So, consider your ways. Huwag ho tayong magbibigay ng excuse. Okay? Ulitin ko, kung valid yung reason mo, sure, ibigay mo. Para maintindihan ng brothers and sisters, ni Evangian, ba't wala ka? Pero kung hindi yan valid, huwag mo nabigay. Gawin mo na lang yung best mo. I-repent mo na lang yan and then, do your best. Naintindihan niyo, brothers and sisters? Meron tayong ugali, ayaw nating tinatama tayo. Bakit? Lahat tayo, matigas ang ulo. Lahat tayo ay kambing. Lahat tayo ay pabo. Okay? Mayayabang tayo, mapagmataas tayo. Kaya kapag tinatama tayo, ayaw natin. Defense, excuse. Pero hindi dapat ganun. Ayaw ng God ng excuse. Okay? Naintindihan niyo ho, brothers and sisters? Yes. Okay? Yun yung first lesson. Pangalawang lesson, balik tayong Hagay, chapter 1, verse 3 hanggang 4. Verse 3 hanggang 4. Okay, basahin mo natin ng sabay. Na magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Hagay, panahon ba para sa inyong mga sarili na manirahan sa inyong mga bahay na may kisame, samantalang ang bahay na ito ay nananatiling wasak?
Pangalawa, na lesson dito, wrong priority. Okay? Yung Haggai chapter 1, itinuturo yung kasalanan ng maling priority nila. Nasa Babylon sila. Alam niyo ho, hindi naman ho mahirap yung kondisyon nila sa Babylon. Somehow, komportable rin sila doon sa Babylon. Nakita niyo kay Daniel, di ba? Pinapakain din naman sila Di ba ho? Pero ba't sila bumalik ng Jerusalem? Ba't sila bumalik ng Israel? Kasi ho, meron silang faith. May pananampalataya sila. Okay? Anong problema? May faith sila. Sabi sa pangako, babalik kayo. Bumalik sila. Anong problema? Pagbalik ho nila, naiba na yung priority nila. Bakit? Paano ho natin nasabi na yung mga Israelites, nag-iba yung priority nila? Dito makikita natin, sabi ng Diyos, panahon ba para sa inyong sarili na manirahan sa inyong mga bahay na may kisame? Samantalang ang bahay na ito ay nananatiling wasak. Inayos nila yung bahay nila. Pero yung templo ng God, nanatiling wasak. Anong ibig sabihin nun? Hindi na nila priority yung God. Ang priority na lang nila, yung sarili nila. Okay? Tayo yung templo ng Holy Spirit. Tama? Tama? Yes, sir. Pero minsan, hinahayaan natin na yung templong ito ay wasak habang ginagawa ko natin yung ibang mga bagay. Hindi natin napaprioritize yung Christian life natin. Ang priority natin na yung ibang mga bagay. Okay? Minsan, tinatanong natin yung sarili natin, ba't yun? Hindi umaabante yung Christian life ko. Yung Christian life nyo ngayon, much better ba compared last year? Or same lang? Bakit same lang? Isa lang ibig sabihin nun. Hindi pa din natin pinaprioritize yung templo ng Diyos. Marami tayong ibang mga bagay na ginawa. Sa iba, umabante na tayo. Okay? Nag-excel na tayo sa ibang mga bagay. Pero sa Christian life natin, hindi pa din. Okay? Bakit yun nangyayari? Hindi ho natin napaprioritize yung Christian life, hindi ho natin napaprioritize yung Panginoon, kundi nangyayari ho sa atin, nagiging materyoso na ho tayo. Pag ang isang Kristiyano naging materyoso, mahirap po i-prioritize sa kanya yung Christian life niya. Mahirap i-prioritize para sa kanya yung God. Okay? Tingnan niyo ho yung mga tao sa mundo. Sa paligid, yung kapitbahay mo, classmate mo, kaopisina mo, wala silang God. Sinasabi nila meron silang God. Pero in reality, wala silang God. Wala rin silang salvation. Tama ho, mali. So anong takbo ng buhay nila? Habol sila ng habol sa mga bagay ng mundong ito. Kahit na mahal, sige, bibilhin. Okay lang yun. At normal yun sa kanila. Bakit? Wala naman silang Diyos. Wala naman silang salvation. Pero paano ikaw? Sa ating mga Kristiyano, normal ba na habulin yung mga bagay ng mundo? Normal pa ba para habulin natin yung comfort ng mundo? Hindi na ho, di ba? Hindi na ho, di ba? Pero minsan, ganun ho yung nangyayari sa atin. Willing tayong gastusin. Kahit mahal, sige, bibilhin natin. Kahit mahal, sige, paggagastosan natin. Pero, mahigpit tayo pagdating sa gawain para sa Panginoon. Hindi ho dapat maging ganito yung takbo ng Christian life natin, brothers and sisters. Okay? Pag gano'n na ho yung nangyayari, okay? Mahal natin yung sarili natin. Pero hindi na natin mahal yung God. Mahal na natin yung sarili natin, pero di natin mahal yung church. Naintindihan niyo ho, brothers and sisters? Mayroon hong kasabihan, okay?
Sabi doon sa kasabihan, we buy things we don't need. We buy things we don't need with the money we don't have. Binibili natin yung mga bagay na hindi natin kailangan gamit yung mga perang wala naman sa atin. Ang question, bakit? Ba't natin yung ginagawa? O ba't daw ginagawa yun ng tao? To impress people we don't like. Yun yung nangyayari sa mundo. Okay? Binibili ng mga tao yung mga bagay na hindi nila kailangan gamit yung perang wala naman sa kanila para lang i-impress yung mga tao, ayaw naman nila. Okay? Pero sa ating mga Kristiyano, dapat hindi ho natin yung gawin. Okay? Hindi mahalaga kung ano yung sasabihin sa atin ng iba. Lagi nating iisipin ano yung sasabihin sa atin ng Diyos. Okay? Brothers and sisters, naiintindihan niyo ho? Kaya di ba? Minsan, yun nga ho nangyayari sa atin. Ayaw natin umattend ng fellowship, ayaw natin umattend ng church, kasi ayaw natin gamitin yung time. Ayaw natin gamitin yung time natin para sa God. Meron naman tayong time eh. Ay, wala po akong time eh. Imposible yun. Imposible yun. Meron tayo palaging time. Eh, sabi ng senior pastor, lahat, yung Diyos patas, di ba? Ilang oras meron ka sa isang araw? Tanungin mo yung katabi mo. Ilang oras meron ka sa isang araw? Ilan? 24. Ako din, 24. Meron ba dito 20 lang? Short? Meron ba dito 25 sa isang araw? 24, di ba? Lahat para patas, tama? Pero, yung Diyos patas siya. Pero, depende sa'yo. Saan mo ginagamit yung oras na yan? Kapag wrong priority tayo, sa iba natin gagamitin yan. Okay? Pero kapag tama ang priority natin, lahat ng bagay na may connection sa Christian life natin, so doon ho natin gagastusin yung oras po na yan. Yung mga kabataan, hindi ko alam kung paano kayo, pero usually yung mga kabataan, sa halip na gamitin yung oras dito. And pag gumanito yan, ay, nako, lalo na. Pag ganyan yan, mahirap na kausapin ng nanay yan. Bili ka ng ano, Pero pag gumanito pa yan, minsan nagchat-chat na yung nanay, nasa bahay lang. Magchat-chat yung nanay, yung tatay, anong gagawin ng bata? Gaganunin nyo lang yan. Tama, mali? So, masakit sa puso ng magulang yun. Masakit sa puso ng minister yun. Na hindi natin ginagawa yung beso natin. Okay? Check natin, brothers and sisters. Yung time, saan natin mas madalas ginugugol yan? Pag may mga Bible seminars po, nag-join kayo palagi. Pag may mga cell group Bible seminars, kahit hindi mo cell group, join ka. Kahit wala kang ginagawa sa bahay, dapat nag-join tayo. Hindi pwedeng, hindi ko naman cell group yan. Hindi. Okay? May isang brother, tinanong siya ng pastor, "Brother, ba't nandito ka? Korean Bible Seminar to." Marunong ka mag-Korean? Alam niyo yung sagot niya? "Di ho, sumusupport lang po ako." Hindi siya marunong. Wala siya naiintindihan. Ang naiintindihan niya lang, Amen. Ibig sabihin nun, tapos na yung prayer. Pero, kahit di siya marunong, support siya. Okay? Dapat ganun ho tayo. Sanayin natin yung sarili natin na sumusuporta ho tayo. Okay? Hindi yun gawain ng ibang mga tao. Gawain yun ng Santa Rosa Church. Gawain yun ng church. Gawain yun ng mga kapatiran natin. So, kailangan nating spend yung time natin para doon. Kailangan nating spend yung pera natin para doon.
spend natin yung effort natin para doon sa mga gawain na yun. Okay? Pero minsan, yun nga, dahil wrong priority tayo, so, hindi natin binibigyan ng pansin. Okay? So, shinare ko po ito sa ibang church, pero gusto ko po i-share ko din ho sa inyo. Kasi ito ho yung reality. Liting ko, iniisip ko, what if ito yung huling chance na makapag-share ako sa inyo? Okay? Makinig ko kayo maigi, brothers and sisters. Okay? Nadinig ko, isa rin kayo sa church na naghahanap ng building, ng bagong church building. Tama? Alam niyo ba kung magkano ho yung binabayad natin sa building? Alam niyo ho? Sino ho yung may alam? Para lang may idea ako isa. Usually leaders lang. Yung ibang members, alam niyo ho kung magkano? Actually ho, mahal. Mahal. Okay? So, dahil mahal, yung mga Korean brothers and sisters, so nagsosupport sila sa atin. Okay? Ito ho, brothers and sisters, para ho maintindihan natin, kailangan ko hong i-share. Okay? Tayo ho yung Santa, hindi pala tayo. Kayo pala. Kayo yung Santa Rosa Church. Tama? Tama? One day, ito reality po ito. Pag-isipan nyo maigi ha. One day, aalis yung mga Korean brothers and sisters. One day, yung support para sa church building, para sa church maintenance, or kung ano man, church activity, one day, mawawala. Paano pag nawala yun? Kaya ba natin i-sustain? Kuryente, tubig, and of course, yung building rent, kaya ba natin i-sustain? Mahirap po, tama? Tama? Minsan yung iba, masaya sila kasi sinusupport sila ng Korean brothers and sisters. Pero in reality, brothers and sisters, dapat hindi tayo proud na sinusuportahan tayo ng Korean brothers and sisters. Alam mo yung dapat na ma-feel natin? Dapat ho tayong malungkot. Dapat ho tayong mahiya. Bakit ho? Sila, sinusuportahan nila yung hindi nila kaano-ano. Samantalang tayo, na dapat na sumusuporta sa sarili natin, hindi ho natin ginagawa yung part natin. Hindi ho yun tama. Okay? Hindi ko alam, sino ho yung nagpa-participate ng tithes and offering, hindi ko ho alam. Pero dapat ho, kung hindi ho tayo nagpa-participate, kailangan ho natin gawin yung part natin. Okay? Kasi kung hindi ho natin i-sustain, paano na? Pasara na lang, Santa Rosa Church? Bakit yung mga Santa Rosa nandito kayo? Wala na ho kaming building. Sarado na ho. Pangit. Tama ho? Tama mali? Yes, so. Pag-isipan niyo ho ito, one day, aalis sila. Okay? Kung walang church, paano ho tayo mag-evangelize? Lahat ng family niyo saved na? Hindi, di ba? Gusto niyo silang ma-save? Then, gawin natin yung part natin. Kailangan ho nating mag-participate sa mga gawain sa loob ng church. Dapat ho, tama ang priority natin. For sure ho yan, mangyayari ho yan sa atin. Tayo ho yung mga Pilipino. Okay? Brothers and sisters, hindi ho kailangan ng God yung pera natin. Ano lang ang kailangan ng God? Obedience ho natin. Okay? Sabi ni Pastor Park, sabi niya, ang ebanghelyo ay hindi maipapangaral ng mga taong kuripot. Yes. Willing tayong gumastos para sa ibang mga bagay. Pero para ibigay yung mga bagay para sa Panginoon, hindi natin kaya. Hindi ko sinasabi na gusto mo mag-Jollibee, hindi na pwede. No. Gusto mo mag-Jollibee? Sure, mag-Jollibee ka.
Pero make sure lang na nag-iipon ka para sa New Year retreat. Nag-iipon ka para sa summer retreat. Make sure na nagpa-participate tayo sa offering natin. Kasi kung hindi, wrong priority tayo. Tama ho, mali? Okay? Yung pakikibahagi dyan, pakikibahagi sa mga gawain sa loob ng church, paglilinis, attend ng sermon, sa lahat-lahat, ang nagpa-profit dyan, yung Christian life mo. Ibig sabihin, kung nagpa-participate tayo sa mga gawain ng God, pinaprioritize nating itayo yung templo ng Panginoon. Pero kung hindi ho tayo nagpa-participate, sinasabi nating hindi pa ito ang panahon para itayo ang templo ng Diyos. Kaya anong sabi ni Haggai? Consider your ways. Okay? Yung mga simpleng bagay. Memory verse. Hindi ko kasi nakita kasi nagre-review ako. Hindi ko nakita sino yung kabisado talaga. So kung kabisado mo talaga, pinapriority mo yung Christian life mo. Pero minsan, hindi natin ginagawa. Yung mga maliliit na mga bagay na yun, it tells a lot tungkol sa Christian life mo. Minsan, pinaplano natin yung after church. After church, saan ba tayo pupunta? Saan ba ako pupunta? Pero yung nangyayari dito minsan, hindi natin pinaprioritize. Meron ho sa inyo kagabi nag-isip, ano kayang iti-testimony ko? Ano kayang isi-share ko? Ano ba nangyari sa akin kasama ng Holy Spirit for the whole week? Kung meron man, konti lang. Kadalasan, saan ako pupunta after ng church? Tama ho, tama. Di ba? Sabi sa inyo, tama. Huwag ganyan, brothers and sisters. Huwag ho tayong wrong priority. Okay? Ang priority natin ay laging sa gawain ng Panginoon. Okay? Tingnan natin, verse 5 hanggang 7 ng Haggai. Verse 5 hanggang 7, tingnan nyo ho. Baka, ang isa sa atin ay ganito. Sabi, verse 5 hanggang 7, ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y naghahasik ng marami, ngunit umaani ng kaunti. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kayo'y nagdaramit, ngunit walang naiinitan. At kayo'y tumatanggap ng sahod, ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. 7, basahin natin. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Okay? Kumbaga, kung pag-iisipan natin, yung God, nagtatanong siya. Pag-isipan mo ang iyong lakad, tinatanong ka ng God, kamusta ang Christian life mo? Kamusta na ba? Ilang buwan ka nang na-save? Ilang years ka nang na-save? Kamusta ang Christian life mo? May peace of mind ka ba ngayon? Brothers and sisters, yan ang itatanong ko sa inyo. Sa state ng Christian life mo ngayon, may peace of mind ka ba? Ginagawa natin lahat ng mga bagay, okay, na walang connection sa Christian life natin. Pero yung Christian life natin, pinagkakaitan natin ng time. May peace of mind ka ba? Yan ang tanong ng Bible. Okay? Naghahasik ng marami, ngunit umaani ng kaunti. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyahan. Kayo'y nagdaramit, ngunit walang naiinitan. Ibig sabihin, walang nangyayari. And then, tumatanggap ng sahod, ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may butas. Okay? Ipon ng ipon ng ipon ng ipon, walang naiipon. Trabaho ng trabaho ng trabaho ng trabaho, pero walang nangyayari. Okay? Ibig sabihin ay wrong priority ho tayo, wrong priority. Okay? Nangyayari ho yan kasi hindi natin pinag-iisipan yung ating mga lakad. Okay? Verse 8 hanggang 11,
Okay, bilisan natin. Verse 8 hanggang 11, babasahin ko. Umahon kayo sa bundok, kumuha kayo ng kahoy, at itayo ninyo ang bahay upang kalugdan ko iyon at ako'y luwalatiin, sabi ng Panginoon. Kayo'y naghanap ng marami at nakakita ng kaunti. At ang inyong dalhin sa bahay, iyon ay aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa aking bahay ay nanatiling wasak. Samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. Okay, hanggang dito, hanggang verse 8. Anong ibig sabihin nito na nangyayari dito sa kanila? Okay? Umahon kayo sa bundok. Ito na. Kumuha sila ng kahoy. Itinayo nila yung bahay. Okay? Para daw, kalugdan ng Diyos. Kayo'y naghanap ng marami. At nakakita ng kaunti. Ba't konti lang? Nang dalhin sa bahay, yun ay aking hinipan. Nag-e-effort na sila. Pero, nung in-offer na nila sa God, tinanggap ng God? Hindi. Hinipan ng God. Bakit? Dahil sa aking bahay na nanatiling wasak. Minsan ganito tayo. Nagpa-participate tayo sa church. Ma-attend naman tayo ng sermon. Ma-attend naman tayo sa mga gatherings. Pero ba't walang nangyayari? Minsan, brothers and sisters, ang Christian life natin ay formality lang. In reality, nananatiling wasak. Sa church, madali hong magbasa ng Bible. Madali mag-pray. Madaling umawit ng papuri. Pero brothers and sisters, walang Christian life dito sa loob ng church. Ang tunay na Christian life ay paglabas mo ng church. Paano pag nasa bahay ka na lang? Nabasa ka ba ng Bible? Na-pray ka ba talaga? Sa harap ng mga kaklase, sa harap ng mga ibang tao, nakikita ba talaga nila ang pananampalatayang taglay mo? Ayaw ng God ng pakunwari. Kaya sabi niya sa mga eskriba at mga pariseo, di ba? Mga mapagkunwari. Ayaw ng God na mapagkunwari tayo. Okay? Alam niyo yung Iron Man? Si Iron Man? Pag andyan na yung kaaway, nagbabago na siya ng kanya. Ako na si Iron Man. Huwag yung pag-akyat niya dyan sa stairs, Christian life na ako. Pero kapag umuwi, tada! Back to reality. Wag ganyan, brothers and sisters. Okay? Wag ganyan. Okay? Kasi, tingnan nyo ho tingnan nyo lang, i-reflect natin sa sarili natin ha. 10 hanggang 11. Tingnan nyo ho, babasahin ko ho. Hanggat hindi na iaayos yung priority para sa Christian life natin, brothers and sisters, ito ang mangyayari. Kaya dahil sa inyo, pinipigil ng langit na nasa itaas ninyo ang hamog, at ipinagkakait ng lupa ang bunga nito. At ako'y nagpatawag ng tagtuyot sa lupa at sa mga burol, sa trigo, sa bagong alak, sa langis, sa mga binubunga ng lupa, sa mga tao at sa mga hayop at sa lahat ng pinagpagalan. Anong ibig sabihin nito? Walang grace. Hindi natin makuha yung grace. Yung God, lagi siya nagbibigay ng grace. Unlimited grace. Pero hindi natin makuha. Bakit? Wrong priority kasi tayo. Brothers and sisters, kung uunahin lang natin palagi ang Christian life natin, mga bagay na may connection sa Christian life natin, gatherings natin, nako, kabaliktaran ho nito yung mangyayari. Okay? Kabaliktaran nito ang mangyayari. Pero, habang patuloy nating winawaglit yung Christian life natin, wala hong grace na ibibigay yung God para sa atin. Okay? Hindi dapat ganito yung mangyari sa buhay ho natin. Okay? So, anong dapat nating gawin? Anong dapat nating gawin? Kung bigay ka na ng bigay ng excuse, wrong priority ka na, anong dapat nating gawin? Verse 12, basahin natin ng sabay. Na magagayoy si Zerubbabel na anak ni Shealtiel, at si Jose na anak ni Jehozadak na pinakapunong pari, pati ang lahat ng nalabi sa bayan ay sumunod sa tinig ng Panginoon nilang Diyos. At sa mga salita na propeta Hagay, na siyang sinugo ng Panginoon nilang Diyos, at ang bayan ay natakot sa harap ng Panginoon Diyos. Ito ang dapat natin gawin. Dapat tayong sumunod. Okay? Sabi ng Santiago, di ba? Huwag
Huwag maging mga tagapakinig, kundi maging mga tagasunod. Yes, so brothers and sisters, kailangan nating mag-obey. Okay? Habang hindi ho tayo nag-obey, nabasa niyo na ho aklat ni Ezra tsaka ni Nehemiah. Sino na ho nakabasa? Ezra, Nehemiah. Okay, isa, dalawa, apat. Pag-uwi niyo ho, basahin niyo ho, mababasa niyo ho doon yung kamay ng Panginoon. Ang kamay ng Panginoon, nasa mga taong nag-obey. Dalawa yan. Kamay ng Panginoon para sa ikabubuti, kamay ng Panginoon para sa ikasasama. Kapag obedient ka, ang kamay ng Panginoon para sa ikabubuti mo. Pero brothers and sisters, the more na nagdi-disobey tayo, napakabigat ng Panginoon sa buhay natin. Okay? Walang grace. Hindi tayo masaya. Even yung pag-attend natin sa church, minsan nagiging optional na lang talaga. Uma-attend tayo sa church pero hindi tayo masaya. Tagal ng sermon, gusto ko nang umuwi. Kaya minsan hindi tayo na-attend ng fellowship. Na-attend ka ng sermon, pero hindi ka na-attend ng fellowship. Bakit? Formality na lang kasi. Ayaw ng God ng ganong Christian life. Okay? Pero kung susunod tayo, okay, ano mangyayari dito? Ang bayan ay natakot sa harap ng Panginoon. Alam mo kung nakikinig ka maigi, yes, so. Yan ang mafe-feel mo ngayon. Hindi pala tama yung Christian life ko sa harap ng Diyos. Okay? Nakakatakot yung mangyayari sa Christian life natin kung hindi ho tayo susunod. Minsan, may mga comment. Salamat ho sa sermon. Eban, ang ganda ho ng sermon. Ang ganda ho ng sermon niyo ho, Pastor. Pero hindi ho kami naniniwala. Bakit ho? Ano ang magandang sermon? Ito yung sermon na pinapractice ninyo. Kung nakapakinig ka talaga ng magandang sermon, dapat pinapractice mo yan sa buhay mo. Yun ang magandang sermon. Kahit na ang inabutan mo lang ay yung katiting na lang, mga 2 minuto na yun, mga 10 minuto to 5 minuto. May nakinig na pakinggan mo yun, tumama sa yun, kung ipapractice nyo yun, that is a very, very good sermon. Okay? Kaya huwag tayong maging tagapakinig. Dapat tayong maging tagasunod. Minsan naiiyak tayo, ang ganda talaga, na-touch ako. Okay? Nadurog ang puso ko sa sermon. Minsan sa fellowship, iniiyak natin. Ito ay sagot sa pinagpipray ko. Narinig ko na. Nagising ako. Anong ginawa mo? Na-touch ka, naiyak ka, nagising ka. O tapos, ano nang ginawa mo? Sundin. Practicein natin. Sa ganyang paraan ho, maitatama ho natin yung priority natin. Okay? Malilesen yung excuses na ipe-present ho natin. Naintindihan niyo ho, brothers and sisters? Naintindihan niyo ho? Oh. Kaya, anumang bagay na ginagawa natin, 1 Corinthians 10:31, ang dulo dapat para sa glory ng God. Naintindihan niyo ho? Nagsuschool ka. Bakit ka nagsuschool? Para maging cum laude ka? Para maging engineer or doctor ka someday? Wrong priority yan. Sige, maging engineer ka, maging doctor ka. Pero ang dulo, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Laging para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pag gano'n na ang mindset mo, good priority ka na. Correct na yung priority na meron ka. Pero kung hanggang ngayon, para sa sarili lang yan, mag-work ako para sa sarili ko, mag-school ako para sa sarili ko, mag-business ako para sa sarili ko, wrong priority yan. Pero kung laging dulo, para na sa glory ng God. Para sa glory ng God. Para sa glory ng God. So, ibig sabihin, na itatama mo na ho ang priority mo. Okay? So, balik na yung Hagay, chapter 1, malapit na ho tayo matapos. Hagay, chapter 1, verse 13. Okay, verse 13. Hagay, chapter 1, verse 13. Basahin na natin ang sabay. Na magkagayoy nagsalita si Hagay na sugo ng Panginoon ayon sa mensahe ng Panginoon sa bayan. Ako'y sumasa inyo, sabi ng
Panginoon. So brothers and sisters, mahirap i-deliver yung sermon. Kasi masakit, tama? Tinamaan ho kayo, tumagos, pero wag ho kayong magagalit. Bakit ho? Tingnan niyo ho yung sabi ni Hagay. Nang magagayoy nagsalita si Hagay na sugo ng Panginoon ayon sa mensahe ng Panginoon sa bayan. Okay? Wag ho ninyong ma-misinterpret yung mga minister. Okay? Especially yung pong resident minister na nasa inyo. Bakit ho? Ang mga minister ng Philippine Life Word Mission, hindi ho kami magpipreach ng salitang masarap sa tenga ninyo. Ng mga salitang kikiliti sa tenga ninyo, hindi ho. Lagi ho namin isi-share yung mga sermon na makakatulong para sa Christian life ninyo. Mahirap ho i-sermon itong Hagay. Kung ako rin ho ang makikinig, actually, no, napakinggan ko ito, masakit ho para sa akin. Pero marami akong realization. Nagkamali din ako, ha? Nagkaroon din ako ng wrong priority, ha? Napakadami. Sinare ko sa inyo, mahilig ako mag-excuse. Diba? Yung excuse nyo rin, diba? Grabe ko, sakit ho ng ulo ko, pagod na ho, di po ko abot, wala akong time, busy ho. Hindi lang excuse ko eh. Pero tinulungan po ako ng God. Okay? So every time na makakapakinig tayo ng sermon, please, lagi niyo hong ititake, yun ay sermon, yun ay salita ng Panginoon para sa iyo. Kapag yan ho ang mindset, kahit pareho kayong napakinggan ng sermon ng katabi mo, during testimony, magkaiba kayo ng understanding. Alam ng God kung ano yung situation ng bawat isa sa inyo. Maring isa sa inyo, maganda talaga yung Christian life niya. Pero, meron siyang bagay na naintindihan dito. Merong correction, may rebuke na nakuha siya sa sermon po na ito. Okay? Kaya, ang sermon na ibinigay ni Hagay ay ayon sa mensahe ng Panginoon. Ganun din ho, itong sermon na ito. Okay? Kaya ho, nire-ready ko talaga yung sarili ko kung paano ko po ito i-deliver po para sa inyo. Okay? Masakit ang sermon kasi yun ang totoo. Nasasaktan tayo kasi yun ang totoo. Okay? Pero, sige, di na ako magbibigay ng excuse. Sige, ipaprioritize ko na ang Christian life ko. So, ano na mangyayari? Magkakaroon tayo ng maginhawang buhay? Hindi yun. Same ang magiging situation nyo. Pero may promise yung God. Sabi niya sa dulo ng 13, ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon. This time, may experience mo na yung tulong ng Panginoon. May experience mo na yung grace ng Panginoon. Yung matagal mo nang pinagpipray, pwedeng maibigay sa iyo ng Panginoon. Naintindihan niyo ho, brothers and sisters? Naintindihan niyo po? Okay? Kaya yung verse 14, at kinilos ng Panginoon ang diwa ni Zerubbabel na anak ni Shealtiel, na gobernador ng Juda, at ang espiritu ni Josue, na anak ni Jehozadak, na pinakapunong pari, at ang diwa ng buong nalabi sa bayan. Sila ay dumating at ginawa ang bahay ng Panginoon ng mga hukbo na kanilang Diyos. Sana ho, ito ho yung mangyari sa atin. Nawa ho ay kilusin ng Diyos yung espiritu ninyo, and then itayo ang templo ng Panginoon. Okay? Malapit na ho dumating yung Panginoong Jesucristo. Okay? Lagi ko ho ito tinatanong sa ibang mga brothers and sisters. Okay? Itatanong ko po ito sa inyo. Ito na ho ba yung state ng Christian life nyo na gusto nyong madatnan ng Panginoon? Sana hindi. Alam nyo yan. Last year, ilang Sundays ang inattendan mo? This year, alam mo yan, hindi mo pa nagagawa yung best mo. Still, may mga absence ka pa rin. Minsan hindi ka nagpa-participate sa mga gawain. Alam mo yan, hindi yan ang best mo. Pero sana ho, kilusin ho ng Panginoon yung spirito natin, and then, itayo natin yung bahay ng Panginoon. Naintindihan niyo ho, brothers and sisters? Naintindihan niyo po?
So, anyway, meron pa akong natitira na 2/3, pero kulang na ho yung oras. Alam ko, hindi yan ang oras. 9:35 pa lang. Oras na. 11:26 na. Hanggang ano oras ang sermon nyo? 11:30 lang, di ba? Anyway, sana ho, brothers and sisters, ang prayer ko, okay? Sana, i-check. Okay? Sabi ng Bible, di ba? Pag-isipan ng inyong mga lakad. Check natin yung sarili natin. Gawin natin yung best natin. Okay? Sana, itong mga ito, okay? Kung marinig nila yung testimony ninyo, sana sila rin. Okay? Maikilos din ng Diyos yung spirit nila. Okay? Ulitin ko, pasensya ho kung medyo madiin yung sermon, pero yun ho yung naisip ko na i-share para ho sa growth ng faith ko natin. Okay? So hanggang dito po muna. Maraming salamat po. Manalangin na po tayong lahat. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po sa inyong salita na itinuro ho sa amin sa umaga na ito. Alam niyo ho yung mga kahinaan namin. Alam niyo ho yung mga kahangalan namin. Salamat ho dahil itinuro niyo sa amin na kailangan naming pag-isipan yung aming mga lakad sa harapan ninyo. Pasensya ho kung kami ay tamad. Pasensya ho kung hindi ho namin pinaprioritize yung Christian life namin. Pero umaasa po kami, Panginoon, na bibigyan niyo kami ng pagkakataon para ho maisaayos yung mga pagkukulang at yung mga pagkakamali namin upang itayo ang bahay ng Panginoon, upang magamit kami ng Panginoon, at maisakatuparan namin ang kalooban ninyo dito sa inyong malawalhating Santa Rosa Church. Tulungan po ninyo yung bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, na gabi-gabi, lagi namin suriin yung aming sarili. Tulungan niyo kami sa pamamagitan ng inyong salita, sa pamamagitan ho ng mga fellowship para ho mag-improve yung amin hong Christian life. Malapit na kayong dumating at hindi ho kami okay sa Christian life ho namin ngayon. Kaya sana, bago ho kayo dumating, maisaayos namin upang kami ay makaharap sa inyo nang walang anumang bagay na dapat na ikahiya. Maraming salamat po sa inyong salita sa umagang ito. Ito ho ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ewa, maraming salamat po sa inyo.